Pinoy Explorer dito sa TV5. Sa paghahanap ko ng mga sinuunang tao ng Palawan, nakarating ako sa isang lugar na tinitirhan ng mga sinuunang nilalang. Ang Palawan ay tahanan ng dalawang uri ng buhaya na matatagpuan dito sa Pilipinas. At sa pagdaan ng panahon, naging endangered sila. Kaya andito ako ngayon sa Palawan Crocodile Farm. "25 years na mula nung nagbukas ang lugar na ito. Pero ngayon, nag-level up na to. Iba na ang pangalan at tungkulin. Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. It started out as the Crocodile Farming Institute noong 1987. So, crocodiles talaga siya? Oo, talagang it's a research facility and breeding facility for Philippine crocodiles. Okay. The two species of crocodiles in the Philippines. Gano'ng kadami ng crocodiles yun rito? Around 1,000. 1,000 crocodiles dito? Oo. Gano'ng kalaki ang pinakamalaking crocodile natin dito? More than 18 feet. 18 feet. Dalawang uri. Tama ba ako? Oo, we have two kinds of crocodiles in the Philippines. Okay. Isang saltwater crocodile or Saltwater? or Indo-Pacific crocodile. They're able to cross saltwater kasi. Okay. Pero sa tabang din sila? Oo, sa tabang din sila. Yan din yung ginagamit for commercial trade natin. So ito yung saltwater na yung crocodile? saltwater crocodile natin. Nahuli yan sa Rio Tuba, Southern Palawan. Southern Palawan? Oo, naka-aksidente ng isang tao. Tao? Oo. So, hinuli natin siya. On this side naman, this side. on this side naman, makipapansin mo, maliliit yung crocodile na to. These are the Philippine crocodiles. Average of 2 meters, the males will grow up to 10 feet. Pero wala siyang history, documented history of killing people. And it is the most endangered in the whole world right now. Ang iligal na paghuli at pagbebenta sa mga buwaya ang isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit nanganganib ang mga ito. In the wild, we have no more than siguro 250 to 400. Ganun na lang. Saan to, sa Palawan din lahat? Or Sa Philippines. Sa buong Pilipinas to? Batanes, Northern Luzon, Sa ilog Mindanao. sila, no? Sa ilog sila, no? Tabang, Ilog and tabang. creeks. Oh. Yan ang pinaka-endangered sa buong mundo. Ito, malaki to, Ito Dok. malaki. Ang pangalan niya si Makmak. Makmak. Oo, kasi this was one of our original stocks dito. So matagal na to? Oo. Pero ano siya, nahuli siya halos ganyan na rin kalaki. Gaano katanda na yan? Ilang years na yan? Ang estimate namin, mga nasa 60 na yan. 60 Oo, years? nahuli siya sa Macarascas, Puerto Princesa. Paano nahuli to? Trap. Na-trap siya sa ilog. Dito, ngayon, ilan ang pinakamalaki niya dito? Hindi pa actually namin na-measure, but it's... this one, ano yun, mga Isa na nasa to? 17 na to eh. Ito si Valentino, yung Si nakaraan. Valentino, ito yung huling na-jari na baltaan niyo, no? Si Valentino. Si Valentino. Ayan, sa bagong siya, pinakahuling nahuli. Meron ba siya napatay? Wala, no? Nakagat. Nakagat, ano? Oo, pero hindi naman patay. Hindi naman patay. Buti naman. So yun, nakagat. Hindi namatay. Salamat. They are very sensitive to vibration. Kaya pag nahulog ka daw sa isang tubig na puro buhaya, don't move. The more you struggle, the more they attracted to you. Iniisip nila, oh, this is a struggling animal. It's a prey. Try nila. So, huwag ka mag-struggle, dahan-dahan lang. Pero hirap. You will have more chances, ika. Kung hindi mo kita yung, kung malabo yung tubig, tapos may crocodile sa ilalim. Ginagagulo yung paa mo, hotel mo. Akala mo wala. Hotel mo yung mga tsura nila, ha? Oh, wala yan. Okay naman, bababa ko to, ha? Bilis. Parang predator sila, no? Naghihintay sila. So, wala silang movement. Pero pag dumaan sa kanila yung kakainin nila, yung energy nila, andun na yun, nagbibuild lang yun, yung lakas, bigla na lang, bang! Ayun. So, loko ka, gutom ka. Kita mo, dahan-dahan siya, oh. Dun, 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 dun.
Napapansin ko dito, no? O kahit kayo na rin, meron minsan nakabuka lang yung bibig nila. Nakanganga. Okay. Parang ganun. They spend a lot of their time basking under the sun kasi cold-blooded sila. Yes. So, parang solar panel yun sila eh. Okay. Na-absorb nila yung heat from the Okay. sun to generate their own heat. Ngayon, during the process, binubuksan nila yung bunganga nila as a means of thermal regulation. Para magbalanse. Oo, kasi yan lang ang body surface nila na highly vascularized. Okay. So, yung heat exchange, mas maganda. So, nakabuka lang yan. Hindi kaya sa atin sa tao ganun din? Parang ganun din. Ka, yung pagkatapos sa pagod, parang... O kaya pag napagod ka, humihingal ka. Oo. Parang ganun. Para yun. ma-cool off yung blood. Ma-cool off. Oo. That's, yun na yun. Ganun pala ang mga buhaya. Pag nagpapalamig, paano naman sila pag nag-iinit, pag gustong magpalahi? Dito tayo ngayon sa ating breeding area. Ang breeding area. At least makita natin yung... Pa rin. Ito. So, meron tayong malalaking males. Yung malalaki males, yung medyo maliliit, females. Females, So, paano sila mag-intercourse, kumbaga? Una muna, courtship. They rub their bodies, ganyan, head rubbing, and then after a while, papatong yung lalaki. Matapos mabuntis, kailangang mangitlog. Kaya hinanap namin ang pugad ng mga buhaya. Dito tayo sa kanilang pugad. Meron dito Pugad. Yung pugad na sila gumagawa ba niyan? Oo. Pag mangingitlog na yung babae, maghahanap siya ng isang place na secluded, maraming vegetation. Using their hind leg, iipunin niya yung mga Lupa, dahon. and then dahon. And then, pag mangingitlog na siya, bubuksan niya, hindi siya mangingitlog, then takpan ulit niya. Bubuksan niya yan. Sa gitna. Oo. Ilalagay ng itlog doon. Tapos tatakpan niya. Tatakpan niya ulit. Tapos, yung heat produced by the decaying vegetation and the moisture, yun yung mag-i-incubate niya sa eggs. Hindi lang buhaya ang nakita ko rito. Meron ding iba pang mga hayop na nailigtas mula sa iligal na pagkakadakip kasi nga naging rescue center na rin ang lugar na ito. Kahit maraming commercial activity sa sentro, hindi lang pansarili ang nasa isip ng mga namamahala rito. Pasimuno rin sila ng crocodile farming sa mga gustong magnegosyo ng mabentang crocodile. Hindi ito kinukuha sa mga buhaya from the wild, kundi sa mga crocodile farm. Parang ginagawa sa mga piggery o manukan. So, we are promoting crocodile farming. Crocodile farming, Oo. na kinakwento niyo nga. Sa aming sa private sector to develop it as an industry. And they're now harvesting skin, which is the Now, prime yes. product. So it's not coming from wild. It's not coming from the So, wild. okay, ano ron na nagagang sa wild, pinupost, tapos pagkakakitaan, kukunin yung balat. Lahat ito kumbaga farm bred. So, At sa amin lang galing. at sa kanila lang galing talaga. So wala nang iba pa. Sa kanila lang galing. Pinalo sa mga crocodile farmers para i-breed sila ng ganon. And at the same time, they're actively supporting crocodile conservation in the crocodile wild. conservation in the wild. Gayunpaman, sa pananaw ni na Doc Glenn, pansamantalang tuluyan lang itong center. May panahon para ibalik ang mga hayop sa kanilang orihinal na tahanan. Last 2009, nakapag-release kami sa Sierra Madre. 50 heads. So naglalabas din kayo? Yes, that's very historic for us. Oh, that's nice. 50 heads nirelease That's namin sa nice. Sierra Madre. Sa pagdalaw kong ito sa crocodile farm, kahit madalas natin silang katakutan, kailangan pala nila ang tulong natin para hindi maubos ang kanilang angkan.